Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa magitan ng pakikinig ng mga mandarayang espiritu o sa mga aral ng mga demonyo, sa magitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan na ang mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal, kanilang pinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-utos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin ng may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang dapat tanggihan kung tinatanggap ito ng may pagpapasalamat, sapagkat ito ay pinababanal sa magitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ilan po sa mga issue ngayon sa ibang bansa, mga kapatid, nung nakaraang 2019, 2022, may mga survey sa US at ibang bansa po sa Europe na kung saan talagang napakalaking porsyento ng pag-decline ng mga professing Christians ngayon po ay lumayo na, tumalikod na sa kailang dating pinanghawakan po na sinasabing pananampalataya. At ilan po sa mga factors na ito ay magsilbing sanhi ng kailang pagtalikod. Una is lack of spiritual nourishment. Maaaring ito man ay sa part ng church ay hindi talaga napakain ng matapat yung congregation, o kaya ito rin po ay neglect sa personal. Pasok dito yung ating pinag-usapan kayo na sa Sunday School. Yung mga personal discipline hanggat sa punto na tumalikod talaga dahil nawala na po ng gana sa spiritual na mga bagay. Pangalawa na aspeto na tinuturing po nilang sanhi ng pagtalikod sa pananampalataya ay yung tinatawag na cultural or cultural secularization, yung pag-secularize po ng halos lahat ng bagay. Na kung inyong mapansin po ngayon sa mga tao na nasa secular ay dinidebunk na yung tradisyonal na paniwala po sa Biblia. At malimit ang yung pag-usbong po ng mga teknology, kasabay din po dito yung handang i-deny, handang tanggihan, handang itakwil ang otoridad na may kinalaman po sa spirituality. Otoridad po ng Diyos, otoridad ng ating Panginoon Hesus, otoridad ng kanyang salita. Dahil mas panatag po yung mga tao sa ngayon na uusad yung mundo kahit walang Diyos, walang konsepto ng divine, walang konsepto ng religion. Ganun po yung mga hugot ng napakaraming tao sa ating panahon. Dagdag pa nito yung tinatawag na intellectual skepticism. Dahil po sa pag-angat ng karunungan, kaalaman, at pasok actually dito yung mga kabataan, kaya mahalaga yung nabanggit kayo ng announcement tungkol po sa singles camp. Dahil nga, ilan kasi sa mga leading po na mga tumalikod din po sa pananampalataya ay mga scientist. Bagamat nung unang panahon, ang nangunguna sa pag-proclaim sa kadakilaan ng Diyos, sa kanyang glory, sa kalawakan ay mga believers, mga scientists. Ngayon po ay baliktad po yung nangyari. Pero ano pa man yung nakita nilang maaring objective po na sanhi ng pagtalikod ng maraming nagsabing sila'y Kristiyano, pero alam po natin na ang pinakapulot dulo dito, kung sila man ay tumalikod dahil unang-una ay hindi mananampalataya. So ang pinaka-root cause why they are falling away from the faith, kaya tumalikod sa pananampalataya dahil unang-una ay wala talagang tunay na pananampalataya. Nabanggit ko nga sa inyo kayo na ito'y pangatlo ng tingin po natin sa passage na ito dahil unang bungad po natin sa chapter 4 ng 1 Timothy, nag-umpisa tayo sa positibong bagay na kung saan realidad na mayroong pagtalikod sa pananampalataya sa mga lokal na iglesia, pero ito po ay katapatan lamang po ng Diyos ng kanyang pangangasiwa sa kanyang iglesia.
Dahil nga sa propesiya ng Holy Spirit na sa huling araw, may mga tatalikod talaga. Certain po yan, hindi man sa specific na local church, kundi sa buong kalipunan ng mga iglesia na nagsasabing kami ay nakikristo, may mga mawala o tatalikod po sa pananampalataya. But at the same time, ito ay ating tinitingnan na pangasiwa ng Diyos. Dahil kabilang po sa ating tinitingnan din, yung punto na ang pag-discern sa mga hindi tunay na mga mananampalataya, given po na mayroong actual na bunga, actual na, ibig sabihin, bunga ng hindi tunay na mananampalataya. At kung yan ay makita ng iglesia, pangalawang ating tinitingnan sa ating pangaral, based po sa 1 Timothy 4, marka ng church ang church discipline. No? Ibig sabihin, kung sa isang iglesia, natuklasan na may mga PK na mga professors of faith, nagprofess lang ng panampalataya at nabuko, binisto ng Diyos, ibig sabihin, vibrant po yan na uri ng church. Dahil nakita po yung itong mga bagay. Buhay, aktibo pa ang sa katuparan po ng disiplina ayon sa Biblia sa context po ng local church. At ilan po sa aking natalakay nung nakaraang linggo, mga kapatid, yung iba't ibang anggulo ng apostasy sa scriptures. Mayroong open apostasy na talagang hindi lang doktrina, ibanghelyong tinalikuran, pati yung church, umalis yung tao ngayon o yung mga tao ngayon. Yan yung public po na uri ng apostasy. Mayroong tinatawag na moral apostasy. Mayroong tinatawag na preaching apostasy, na kung inyong maalala nung nakarang linggo. Mayroong tinatawag na practical apostasy. At mayroong tinatawag din po na hidden apostasy. Pero lahat ng apostasy na yan, referring po yan sa mga hindi tunay na mga mananampalataya. Mayroon lang pong iba't ibang level kasi nga sa Biblia, mayroon din pong pagtuturo na hindi lahat ng apostate ay mabisto agad. Gaya na aking nabanggit kina sa Sunday School. Isa sa mga pinakita ng salita ng Diyos sa atin doon sa huling araw, malaman natin. Isa publiko ng Diyos. Yung mga nagsabing, Panginoon, Panginoon, we pray you in our prayer meeting. We preach the gospel to the lost. Yan yung mga lingwahe doon bilang application doon sa Matthew 7:21. Na maraming sa araw na yun tatawag sa akin, Lord, Lord. Pero sabi ni Kristo, lumayo kayo sa akin, hindi ko yung kilala. Kaya ang iba doon, maaring nagtatago lang talaga, kaya hindi agad hayag. Yung iba doon ay physical lang, parang Kristiyano, pero sa kalubluban, hindi talaga. Yan yung ating dinisclose po nung nakaraang linggo, mga kapatid. Ngayon naman, doon sa nabanggit po ni Kuya Mario, na mag-delve tayo sa issue po ng apostasy upang kumari mas maging comprehensive yung ating approach. Timing din na natalakay natin sa Sunday School, yung usapin po ng saving faith at yung kaibahan po ng temporary na uri po ng panampalataya. Tulong po ito sa ating pag-alam. Ano ba talaga itong issue po ng pagtalikod sa pananampalataya? Sa ibang lingwahe, sa aklat po ng Galatia, ito po itinuring po na fallen from grace. Pagkahulog mula sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So ating dahan-dahanin po yung mga bagay na nabanggit ko po, mga kapatid. So gaya po ng na-announce na titulo ay may kinalaman po sa pagtalikod sa pananampalataya, pero ang ating i-highlight ngayon po ay may kinalaman sa influence po ng kaaway. Ang pinakadulo kung bakit may pagtalikod sa pananampalataya, maliban sa bulaan yung kailang pananampalataya, pero ang means na maaaring gamitin din po ng Diyos yung pagiging aktibo ng diablong kaaway, pati po yung mga demonyo upang i-deceive ang mga tao na nasa iglesia bilang mayroon lang pong initial po na pananampalataya. Tandaan po natin yan. Tapos mag-focus din tayo sa ilang anggulo po ng kailang pinahayag po na larawan ng kailang pamumuhay. Nabanggit po dyan yung hypocrisy. Maliban po sa nagtuturo ng mga maling katuruan laban sa Ebanghelyo, dagdag pa doon yung third conscience.
So yan yung pangalawang bagay natin titingnan mga kapatid. At yung pangatlo ay may kinalaman po sa mga epekto nito. Yung pag-twist sa salita ng Diyos sa punto po na hindi utos ng Diyos ay ginawa ng tinuring po bilang utos ng Diyos. So una, nabanggit po dyan sa verse 1, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa magitan ng pakikinig ng mga mandarayang espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. So tandaan po natin, as long as ang nilalabanan na uri po ng katuruan is at the heart of the gospel, ang pinanggalingin po dyan ay demonic spirit, diablong kaaway. Basta, ulitin ko, as long as ang inatake, ang tinitwist na katuruan ay yung laban talaga sa pinakapuso ng gospel. Kahit pa gaano pa kaganda yung samahan na yan, kung gaano po kadami yung samahan na yan, kung gaano kasikat yung preacher na yan, kung gaano po kilala sila sa lipunan, as long as inatake nila yung pinakapuso ng ebanghelyo, apostasy po yan at nanggaling po yan sa diablong kaaway. At alam po natin, sa providensya ng Diyos, hindi niya pa tinapos ang Satanas. Hindi pa niya tinapos po, pinuksa ang diablong kaaway sa punto na mawala yung kanyang existence dito sa mundong ating ginagalawan. Maring tanong ninyo, bakit pastor, di ba kaaway ng Diyos si Satanas? Bakit niya pa pinapahintulutan? Hawak ng Diyos ang diablong kaaway. At sa anumang pagrebelde po ng diablong kaaway, tandaan niyo po ito rin po ay katuruan ng salita ng Diyos. Maaring malaya ang diablong kaaway sa kanyang pag-upo sa Diyos, pero lahat ng kanyang pagrebelde sa Diyos, ito naman po ay tutupad sa pangangasiwa ng Diyos maging sa kanyang iglesia. Paano po masabi natin? Hindi nga. Maging yung pagkilos po ng diablong kaaway upang linlangin yung mga tao sa iglesia dahil hindi po all-knowing ang diablo, mga kapatid. Huwag natin ituring po yung si Satanas ay tila bagay kapantay ng Diyos pagdating sa kanyang kaalaman, pagdating sa kanyang kapangyarihan. Hindi all-knowing po, hindi omnipresent ang diablong kaaway. Kaya nga, tinuturo ko minsan na huwag niyo pong isipin na lahat ng ating ginagawang kasalanan, ang dahilan nito ay ang diablo. No. Yan yung pinupuna po ni Santiago. Na ang ilan po sa mga kasalanan, kahit po yung mga nagprofess ng panampalataya ay dahil makasalanan yung ating panloob ng pagkatao. Hindi dahil may impluwensya po ng kaaway. Pwedeng katungan, pero hindi po siya lubos na makapangyarihan. Hindi po siya sumasalahat sa lahat ng dako. Hindi po siya all-knowing, gaya po nating nabanggit. Kaya nga po siya ay tinuring po ng mga writer po ng camp natin that he is God's devil. Hindi po ang Diyos ay umaayon sa diablong kaaway, kundi sa pagkasuberano ng Panginoon sa kanyang lubos po na pamamahala sa lahat ng bagay, pati ang diablong kaaway ay hawak ng Diyos. Walang bagay na tila bagay independent sa Diyos, na tila bagay ang Diyos ay walang magawa. No. Kasi nga, gaya po nating napag-alaman na mismo nga yung pinakasentro ng events sa kasaysayan, ang pagkapaslang, ang pagkabayubay ng mismong anak ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, kayo nung gawa po yun. Tayo po ng mga reform, malinaw. Yes, gawa ng Diyos Ama. Ultimately, ang dahilan po na si Kristo yung napako ay kalooban po ng Diyos Ama. Pagkilos po ng sama-samang leaders at the time, di ba, yung conspiracy na tinatawag na leaders po ng mga hintil, ng mga Israelita, mga Hudyo, maski na yung madlang Hudyo ay nagkakaisa upang labanan at maipako ang ating Panginoon Hesus. Kasama si Judas. Kasama rin po ang diablo kasi siya yung nagpuno sa puso ni Judas. Kasama tayo dahil sa ating kasalanan bilang mga manampalataya. Ang siyang dahilan yung nagpako kay Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. But hindi po exempted maging yung lubusang pagrebelde ng diablong kaaway. But yun yung makita, yun yung tingnan po, lahat ng ito ay tumutupad lamang
sa kalooban ng Diyos. Same po sa konteksto ng lokal na iglesia, mga kapatid, o sa iglesia ng ating Panginoon Yesus. Maaring mayroon mang gawin ng kaaway, pero hindi ito labas sa kalooban ng Diyos. Managot siya, kasi sa kanya nang galing po yung desire na yun, na maaring gusto niyang guluhin ang iglesia kasi nga hindi niya alam. Ang akala niya, maaring ang nakita po ng diablong kaaway sa congregation, lahat ito ay believers. Maliban na lang kung mayroon talagang hayag na bunga. At sakyan po yan ng diablong kaaway sa kanyang pag-observe, sa kanyang pag-aaral. Limitado po siya, kaya nag-observe po yung kaaway. At isa sa mga mahusay pong ginawa, instrumento ng kaaway, mga kapatid, dahil karakter nga niya, ayon po sa John 8:44, siya ay maduga na, simula pa lang di ba? He's the father of lies, sabi doon. Ama ng kasinungalingan, ama po ng falsehood, kasama na po dito yung lumalaganap po ng mga bulaang katuruan kaugnay sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 2 Corinthians 11:3. 2 Corinthians 11:3. Sabi dito, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si iba ay dinaya ng ahas o magitan ng kaniyang katusuhan, ang inyong pag-iisip. Ang inyong mga pag-iisip ay mailigaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. Konteksto ito ng church, mga kapatid, binabalaan po ni Paul. Kaya hindi biro yung mga warning passages talaga. Na kahit tayo ay tunay na mga Kristiyano, tunay na mga manampalataya, subject tayo sa itong uri po ng mga pangungusap. Hindi po tayo maging kampante na ako ay tunay na manampalataya, ni minsan hindi ako ma-deceive. No. Mayroong malinaw po na mga warning ang Diyos sa konteksto po ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po tayo mag-isip dapat na matibay tayo, malakas tayo. Kasi isa na po yan sa sinasabi ni Pablo. Baka tayo po ay mahulog sa ganong pagkakasala. At isa rin po sa language na pinakita ng scripture, mga kapatid, na maaring ang diablong kaaway at ang kanyang kampon ay magmistulang anghel ng liwanag. Pero ang daladalang mensahe ay mga bulaang katuruan. At laganap po yan sa ating panahon. Kayo na nagsubaybay sa Facebook, sa YouTube, napakarami. At babala din po yan sa atin, pag-iingat din po yan sa atin na hindi po sundan. Maaring mabilis silang lumami, kasi nga, lalo na pag mga Pilipino, pag may marinig na may himala doon, may healing ministry doon. Bagamat alam po sa mga discovery, sa mga documentaries, drama-drama lang po ang lahat. May naka-witness na ito ay sinushooting pa. Paano ka mangisay na hindi halata? Paano ka magiging lumpo, hindi ka naman lumpo? Yung anghel ng liwanag na binabanggit po sa Korinto, mga kapatid, referring po yung sa mga false teachers na lumagana po sa buong sanlibutan. Kailangan po magkaroon ng discernment ang iglesia. Ang lahat ng ito ay galing po sa diablong kaaway. At huwag niyo pong isipin na ang pinakasusi at pinaka the best tool ng diablong kaaway upang linlangin ang mga tao sa church. Huwag niyo isipin po na yung mga bagay na nakakatakot. Multo, yung mga madalas na kultura po natin mga Pilipino na nagparinig si nanay, nagparinig si lula, at patakot tayo sa diablong kaaway. No? The best tactics po ng kaaway na gumagana po maging sa panahon ng mga apostoles ay hindi na po yung mga demon position na tinatawag, kundi doctrine, isip. Basahin niyo po yung Ephesians 6 kung bakit kailangan pong isuot yung full armor of faith of the gospel. At kabilang po doon, una at pangunahin, yung ating pag-iisip. Information. Dahil isa sa mga unang titirahin po ng kaaway, ang isipan po natin na mga tao. That's why, palagi po nating idikit yung ating sarili sa mga kaparaanan ng Diyos na
kung saan may matapat na pagtuturo, pagbaybay ng kanyang salita, bagamat minsan mabagal, minsan mahaba, minsan ay tawag dito ay napakadetalye pero napakainam na ating ilapit sa biyahe ng Diyos yung ating kaisipan doon at hindi po mabagot dahil ito po yung mga bagay na mag-protect sa atin. Mag-protect sa atin. Isa po sa naging paborito ko na theologian at hindi lang sa doctrine but sa mga practical na usapin, si Paul Tripp, ilan sa inyo ay kilala po siya. Pero isa siya sa mga pastor po at theologian na nag-endorse talaga na ang gospel ay hindi lang para sa mga mananampalataya. Yung language po na we must preach the gospel every day to our own life. Sinusugan po yan ni Paul Tripp, mga kapatid. So, sabi niya, ginamit niya po yung kanyang ilustrasyon na minsan daw patungo sa trabaho, sa kanyang unang pagpasok sa trabaho o pagdadrive. At yung lugar na yon ay nadadaanan niya. Napakagandang daanan, napakagandang mga linya ng mga puno, mga sabihin natin mga scenery na napakaganda niyang dinadaanan sa papunta po sa kanyang destinasyon. Noong unang linggo, okay pa. Na-appreciate niya pa yung paligid na napakaganda sa tuwing magmamaneho siya. Pero pagdaan po ng mga buwan, sa maraming issue ng buhay, sa maraming mga dapat asikasuhin, yung appreciation po ay nawala. Yung dating kinang ng mga bulaklak sa paligid ay kawalan po yung nawala. Yan din po yung tukso natin ng mga mananampalataya. Sa ating pagiging familiar sa gospel, kumantong po sa yung ating appreciation po ay dandahang nawala. Dapat hindi mangyaring ganun. Kailangan nating titigan ulit. Balikan talaga palagi. Dahil ang Diyos mismo ay napakita sa atin na hindi po naluluma ang kwento ng Ebanghelyo. At kapag ating pabayaan yung kayong tendency po ng puso ng tao na maumay sa mga spiritual na mga bagay ng Diyos, ang bilis po ang diablong magbigay po ng kapalit. Layaw ng mundo, offer ng mundo. Mga katuruan na hindi ganong seryoso, hindi ganong nakatumbok sa pagpuna sa kasalanan, panawagan sa kabanalan, which is hinahanap po yun ng laman. Na ma-please ang tao at hindi po ang Diyos ng Iglesia. Delikado mga kapatid. Kaya tayo po sa biyaya ng Panginoon ay magmatyag. Tapos, binanggit po sa talata na yung mga katuruan po ng demonyo. That false teachings can lead to spiritual destruction. Malinaw po yan. 2 Peter 2:1. Kalawang Pedro. Chapter 2, verse 1. Ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambayanan. So ito yung context po ng mga tao ng Diyos. May lumitaw na mga bulaang tagapagturo kung paano sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang turo. Itatakwil nila pati ang Panginoon na bumili sa kanila na nagdadala sa kanilang sariling ng mabilis ng pagkapuksa. Grabe, no? As long as ang church ay hindi pa nilawalhati ng Diyos, ating bantayan po yung mga bagay na ito. Kung sa maraming grupo ngayon na sinasabing at nagsilakihang po mga grupo na we are a Christian church, but walang pakialam sa seryosong katuruan ng salita ng Diyos. Pagkos ito'y pinapalitan po ng mga katuruan na patok sa mundo, gusto ng mga tao, gusto ng mga kabataan, delikado po yan. At hindi na po naging sentral ang Ebanghelyo at yung panawagan ng kabanalan po na ito. Mayroon ng babala, maging sa panahon pa ng mga apostoles. Kaya yung papel po ng church leadership, kaya nga, advisable talaga bilang mga Reformed Baptist, hindi lang mag-isa. Maunawaan natin kasi nga, kunti pa lang tayo, kunti pa lang ang membership po ng church, kaya pa marahil po na mag-isang pastor, pero ideal, at ito rin po ay biblical, it must be a plurality of leadership. Para mas malakas. Yung iba naman ay kampante po mag-isa kasi walang
walang kon eh. Mahalagang decision making ay hindi na gaanong pinag-uusapan pagdating sa mga spiritual na bagay, mga kapatid. Pero ideal sa Biblia, mga kapatid, na yung leadership ay mayroong mga kasama talaga upang ma-discern po ng mahusay, lalo na ang pag-protect sa katuruan. Ayaw natin po na may one-man rule ang church, no? Kaya sa ating context, napakalaking tulong po yung presensya ng mga kalalakihan. Bagamat isang pastor, pero dahil mayroong kalakasan po ng mga kapatid ng kalalakihan, suportaan po ng mga kababaihan, ay napakagandang pangitain po yan, ating ipapatuloy mga kapatid. Tulong po yan upang maingatan ng mahusay ang salita ng Diyos na iniwan sa atin sa church, upang hindi tayo maligaw sa lances o daya po ng kaaway, na kung saan ginagamit po ang napakaraming self-proclaimed prophets, apostles of our time, na hindi sila qualified sa sukatan ni Kristo. Ano bang ibig sabihin po ng mga apostoles? Ano bang ibig sabihin po ng propeta? Sinabing apostles Biblia, si Kristo mismo ang nag-appoint physically. Mayroong personal encounter kay Christ. Pag sinabing apostle po ng Biblia, naka-witness po ng kanyang actual na resurrection. At pag sinabing apostle po ng Biblia, mismo ang kapwa apostoles, yung 12 apostles, makapag-kumpirma na siya ay mayroong karanasan ni Kristo. Ang sabi doon sa Acts, nung pinalitan po si Judas, di ba? Yung isa sa mga requirement na hiningi doon ay sabi niya, dapat yung kasakasama na natin noon pa. Kaya po, mayroon pong specific na tao na naging kapalit po kay Judas. At yung pinili po nila, hindi yung estranghero, kundi babad na po sa panampalataya, may testimonya na po ng panampalataya at nakapasa doon sa requirement ng pagiging apostol ng ating Panginoon Hesus. Ngayon po, maring madali po lang iribat po yan. Through vision. Nagpakita si Kristo sa akin. Na-encounter ko si Kristo. Isang araw, bagamat yung mga bagay na yun ay pawang imahinasyon lamang at walang katuturan, dahil alam po natin yung apostolic gifts po ay lumisa na. Dahil buo na po ang kapahayagan po ng Diyos. Sangit, isa po yan sa panahon po natin sa ngayon, ginagamit po ng diablong kaaway upang patuloy pong i-deceive ang mga iglesia ng ating Panginoon Hesus. Ang iba pa ay palaban. Kami po na naka-witness ng work of reformation upang sa biyaya may concern tayo sa mga iglesia na alam natin na talagang hindi na po sumusubaybay, hindi na umaayon sa lakad na pinakita ng Diyos through His apostle. Ano pa ang church? Kaya mayroon tayong lumalago po na gawain ng reformation. Biyaya po ng Panginoon, multiplying po ang nangyari. In a positive way, ating makita na marami na po mga dating ganito yung paniwala. Nagkaroon sila ng transition upang maging isang reform na iglesia, biblical na iglesia. Isa pa ako doon sa napagpala sa impluensya na mayroon po ang cost ng reformation dito sa Pilipinas. Pero sa kabilang banda naman, kung ating tingnan po yung negatibo, marami po ang palaban. Marami nagsabi na ang ganyang uri ng church, demonic yan. Ang ganyang uri ng katuluan, demonyo yan. Binaligtad. Ang ating hangarin na manumbalik tayo sa scripture, ang tugon naman po ng iba naging militant sa faithful preaching and teaching of the Word of God just to reform the church. Tayo po yung binansagan po ng mga demonyo, galing sa demonyo, upang maging malaya sila sa kanilang gustong gawin po sa iglesia. Bagamat malinaw na ito po yung umatake sa pinakapuso ng Ebanghelyo. Pangalawa mga kapatid, inyong din pong mapansin sa talata natin binasa sa 1 Timothy 4, malinaw na yung mga apostate, yung mga tumatalikod po sa panampalataya, again, sa context dito, maaaring nagpumilit pa itong mga taong ito na manatili sa church. Pero sa wisdom ng Diyos, pag-obserbahan po natin yung kailang buhay,
ay mayroong moral decay. Again, meron din po yung tulong po yan sa atin. Nabanggit po dyan sa 1 Timothy 4:1. Sundan niyo po ako muli. Pagdating naman po sa mga moral character. Sabi diyan, verse 2, sa magitan ng pagkukunwari ng mga nagsasalita ng mga kasinungalingan, ng mga budhi ay tinatakan ng nagbabagang bakal. Pag sinabing hindi tunay na mga manampalataya na natili pa rin sa gawain po ng Panginoon, sa ministeryo ng Panginoon, yan po yung pinaka-ugali nila. Kapag busisihin po yung kailang pagkatao, mga hipokrito. Ito yung uri po ng hipokrisi na rampant. Grabe na uri po ng hipokrisi. Saklaw ito sa mga rebuke ni Jesus doon sa Matthew 23:27-28. Nasa panlabas, ito yung sinasabi, ito yung kiniklaim. Pero sa pribadong buhay, ay iba yung ginagawa. But mind you mga kapatid, sa atin po, kahit tayo na mga nasasabing mga manampalataya, mayroon po mga yugto sa ating buhay. Tandaan po natin yan. Kahit tayo po na mga tunay na mga manampalataya, at times, naumuhay tayo ng minsanang pong pagiging hipokrito. Bakit? Sa punto po na tayo nagkasala. Ang iba po ay hindi mag-resort sa tunay na po na pagsisisi. Walang pagbabago. Pinabayaan po yung mga hiningi ng Diyos sa atin. Tama yung panawagan po kayo na ng ating leader mga kapatid. Mayroon tayong mga binitawang sinumpaan sa Diyos. Ating tinanggap po ng mga hamon sa atin bilang Kristiyano, yung pagpasad sa kanyang krus, di ba? Yung pagsunod sa kanyang yung tipan ating binitawan sa kanyang harapan bilang membro ng iglesia. I-evaluate po natin yung mga bagay na yun. At times, at nakakalungkot, hindi lang po sa atin, hindi man sa konteksto po natin, pero sa ibang mga local churches, mga kapatid, lantad po yan eh. Na mayroong mga binitawang commitment sa Diyos, pero buwan, taon po yung dumaan. Pinabayaan po yung buhay na talagang lantad po yung disobedience. Sana kiniklaim na ito yung aking dapat pamumuhay. Pero walang resort po ng tunay na repentance, pabaya, neglect. Wala pong pagpursige na ito ay mariforma. Yan yung aking sinasabi mga kapatid. Hindi man sabihin natin kaparehas po sa uri ng hipokrisi dito, na tinatago yung mga kasalanan sa labas ay banal-banalan. Pero yung simple na mga struggle ng buhay Kristiyano kapag pabayaan at ang lumalabas ng bibig, somehow ang turing po ng mga tao sa atin na I am a faithful Christian. But niniglik ko ang pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Niniglik natin yung buhay panalangin. Niniglik natin yung pagiging tapat sa mga commitment natin sa araw ng Panginoon. Nilignik natin yung punto po na ikaw ay pinupuna, pero sobrang haba po yung ating tawag dito. Pag-ayaw at hindi pagpapasakop, hindi naging urgent yung ating tugon sa mga bagay na alam natin, malinaw po na kalooban ng Diyos, personal sa aking buhay, personal sa inyong buhay. But ang haba ng delay. Basta tuwing kakausapin ka, ang madiscern po ng mga tao nakakausap mo, napaka-faithful na Christian ito. Kasi somehow, a form of hypocrisy. Maliban na lang kung aamin ka rin ng iyong mga personal mga struggle. At humingi ng tulong, humingi ng panalangin sa kapwa kapatid. Tungo sa patuloy po na reformasyon sa ating buhay, personal na buhay, ayon po sa panawagan ng kabanalan ng Ebanghilyong ating sinasandalan at pinapangaral. Kaya believers must strive for authenticity and integrity. Siyempre, mag-una po yan sa leadership. Dadaloy po yan
sa atin po ng mga membro. Kaya kapwa tayo magpanalangin ng mga kapatid. Na tila ba kaya isang local church, hindi ito lugar po ng mga plastic ng mga tao sana. Pagkos mga taong totoo, tumatanggap ng mga kakulangan, transparent, humingi ng tulong sa kapwa kapatiran, humingi ng tulong sa Diyos, Lord, baguhin mo kami. Tapos tuwing may lalapit sa iyo na humingi ng payo, alam niya rin yung personal mo mga struggle. Doon po mag-develop yung trust na hindi pa lang siya nag-iisa sa kanyang mga personal struggle. Kailangan po yan sa isang local church. Itong mga tumalikod na po sa pananampalataya, walang ganon. Palagi silang banal sa panlabas. Palagi silang mas angat kung tingnan po sa panlabas. Walang pag-ako. Hindi lifestyle yung pagsisisi. Kung binanggit pa yung pagsisisi, again, ritual lang, panlabas lang. At ang palaging audience sa kanilang sinasabi at mga pinaglilingkuran at paglilingkod, palaging audience po ng mga tao hinahanap nito, sabi ni Kristo sa Mateo 6, ang tao upang i-please ang mga tao. I-place ang kapwa katabi sa iglesia, pakitang tao lamang. At hindi talaga tagos sa puso. Dahil unang-una, sabi nga ni Paul, na hindi tunay na mga manampalataya. But again, warning ito sa atin. For a times, mayroon tayong yugtosting buhay, na namuhay tayo na hipokrito. Kung hindi tayo po umaamin, at hindi tayo handa po magpasakop talaga sa mga koreksyon ng Diyos tungo po sa pagreforma nating sarili sa Kanyang tulong. Nakakalungkot dahil kung pabayaan po yung kanyang mga bagay, gaya po nang nakita po natin sa text, naging manhid na po ang konsensya. Hahantong po yan sa tinatawag na spiritual numbness. Hindi ka na makaramdam. Ang mga tao ito na tumulikod sa pananampalataya ay wala pong spiritual na pandaramdam. 1 Corinthians 8 verse 10. 1 Corinthians 8 verse 10. Subalit, tama ba? Subalit ang pagkain ay hindi maglapit sa atin sa Diyos, hindi tayo nagkukulang kung tayo'y hindi kumain, at hindi tayo higit na mabuti kung tayo'y kumain. 8 verse 10. Mali pala. Verse 10. Sapagkat kapag nakita ka ng iba na nakikisalo sa pagkain sa templo ng Diyos-Diyosan, ikaw na nagtataglay ng kaalaman, hindi kaya sila maganyak na kumain ng mga bagay na inihain sa Diyos-Diyosan? Yamang mahina ang kailang mga budhi. So, yun yung isa sa mga context po na dapat bantayan. Kapag pabayaan po yung sariling lakad sa pananampalataya, may natisod na. Tawag dito, pinapalabas ang sarili bilang mature, pero may mga mahina pang konsensya, may manghinang budhi. Ang alam nila, kasalanan pong kumain po, makisaw-saw sa gawain po ng mga Diyosan. Pero itong sinasabing Kristiyano ay pabaya sa kanyang pananampalataya, naging reckless. At may mga kapatid po na sumunod sa kanyang yapak, bagamat alam nila sa kanilang kaisipan na kasalanan ito. Pero kailang ginawa dahil nakita ka na iyon ang ginagawa. Hindi na po nag-respond ng tama yung konsensya dahil mayroong pinabayaan po na disiplina sa kanyang paglakad sa Panginoon. Psalm sa Hebrews 3:13. So, we walk through itong mga passage na ito para at least refreshment din sa atin, encouragement sa atin, at the same time, panawagan sa atin. Chapter 13. Hebrews 3, verse 13. Ngunit, magpayuhan kayo sa isa't isa. Ang sabi pa nga sa Hebrews araw-araw. Sa konteksto ng church, mga manampalataya, ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa
araw-araw. Habang ito ay tinatawag na ngayon, present, upang walang sinuman sa inyo ang pagmamatigasin ng pagiging madaya sa kasalanan. Duloy nyo? Nakakalungkot no na sa ating konteksto po bilang church ay minsan linggo lang tayo magkita-kita. Ito ang ideal. At pananabik po ng mga tao ng Diyos. Na panahon po ng mga apostoles ay maaari po updated tayo. At may mga mekanismo naman. May mga mekanismo po na maaaring gawin po ng iglesia na pagdating po ng araw ng Lunes, hindi mo masabing parang solo Kristiyano ka. Dahil yung ating pilit pong ginagawa, mga kapatid, magtulungan tayo sa biyahe ng Panginoon na itong usapin po ng pagbantayan, magkaroon po ng concern sa aking kapatiran ay huwag nating i-interpret na tinabagay, ba't ka makialam sa buhay ko? No, design ng Diyos. Design ng Diyos na magkapit-bisig tayo, malaman po ng isa't isa yung ating mga pinagdaanan sa buhay. Huwag maging secretive. Huwag po ituring ng buhay pananampalataya in isolation. Yan yung context po ng church. Iisa tayo. Magkapit-bisig tayo. Magkalakip-lakip tayo. Hindi lang po sa usapin po ng pananampalataya. Maging sa mga struggle po ng buhay. At ating i-pray na i-strengthen po ng Diyos po yan sa ating kaligitnaan. Magpayuhan sa mga bagay po na hindi hayag sa iyo, ano bang kalooban ng Panginoon. Resort to a believer. Humingi ng payo, humingi ng tulong, humingi ng panalangin. Nakita mo na may issue ito ng kompromiso. Relasyon man, maaaring usapin man po ng hamon sa ating pamumuhay, hanap buhay, at ating ginagawa po yan, di ba? May mga pag-uusap para hindi lang po isang pag-iisip. Sa panahon na mag-decide tayo, ito po'y tulong-tulong. Kaisipan po ng mga tao ng Diyos na pinagpala po ng wisdom. Ang sabi kasi diyan, kapag pabaya tayo sa kanyang mga bagay, maaring tayo po'y maging matigas dahil nadaya po sa kasalanan. As we close, mga kapatid, yan yung moral character po ng mga apostate, hypocrite, at yung konsensya ay hindi na po tinatablan. So parang nangyari po ay, external religion na lang yung pakikisama po sa buhay ng iglesia. At yung ganyang uri po ng paniwala, ang ganitong uri pa naman mga tao ay feeling banal. Yung tinatawag na holier than thou. Pero ang basehan po nila, palagi pong mga external means. At naglisod sila sa mga bawal. Yan yung punto po dyan. Sa dagdag po na sa continuous po talata sa 1 Timothy 4. Ang sabi dyan, verse 3, kanilang pinagbabawal ang pag-asawa at pag-utos na lumayo sa mga pagkaing nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nanampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So ito po'y maaring pagsanib po ng Judaism po na ritual sa Old Testament, gustong ipagpatuloy para yung tinatawag na practice noong unang panahon na tinuturing po yung katawan na evil at ang good lamang ay yung mga spiritual na mga bagay, yung tinatawag po na asceticism. So parang kinasal po yung dalawa, yung dietary laws ng mga Hudyo na pang lumang tipan lang at yung practice po ng pagano upang to achieve spiritual yung makarating ka sa tinatawag na tunay po na knowledge. Andun sa pinaka-peak po na tuktok ng iyong spiritualidad ay i-deny po yung mga bagay sa libutan. Sa Kristiyano po, kapag yan po yung susundan, yan yung tinatawag po na legalismo. Pag-twist po yan sa magandang disenyo ng Diyos sa creation pa lang. Sa creation pa lang, mayroon na pong language ng ano yung beauty ng marriage eh. Mayroon na pong provision po ng pagkain. Pero sa kasalanan, ang mga pangunguna po ng mga taong ito, tinitwist po yung design ng Diyos na mabuti, yung scripture. Pangalawa,
upang ipakita sa mga tao na mas banal ako sa iyo dahil ito yung aking ginagawa. Ang isa sa mga nauugnay po na doktrina nito mga kapatid, yung tinatawag po na kalayaan natin bilang mga manampalataya ng Kristo. Yung mga bagay na hindi pinagbawal ng Diyos, malayang gawin po ng Kristiyano, ating i-enjoy. Pero kung ikaw, professing Christian, nagsabi ka, kapag hindi ka nakapalda, pag ikaw ay nagpa-kulay na yung buhok, demonic na yan, may mga ganong iglesia po. Bawal yung pakulay, lalo na sa mga babae. Bawal po ang babae na makasuot po ng kahit slacks. Bawal ang ganito, bawal ang ganyan, bawal. Puro bawal. Kaya lang dinidefine po yung pananampalataya at yung Christianity sa mga bawal-bawal. Bagamat walang sinasabi ang Diyos na bawal. Legalistic po yan. Yung pagturing po na utos ng tao ay ginawang utos ng Diyos. Doon po sikat, doon po mas tawag dito. Expertise po yan ng mga apostate, ng mga hipokrito. Dahil ang kailang kabanalan po ay palagi pong sa panlabas. Just like the Pharisees. Kailangan nilang suot po lagi yung kailang uniform as a Pharisee upang araw-araw ay respetuin sila. Kung sila man ay mag-perform po ng mga spiritual na bagay, dapat yung nakikita. Manalangin, dapat hayag sa publiko. Pero sa pribadong buhay, wala. Yung imbis na mga disiplinang pang-private lang, gusto talaga ilabas. Nag-ayuno kami twice a week. Puro po external, mga kapatid. Salamat sa Diyos na pinalaya tayo sa ganung uri po ng religion, external religion. Ang sa atin po sa Ebanghelyo ng Diyos ay heart religion po ito. Binago ng Diyos, siyempre, lalabas. Kung mayroong tunay na pagbabago ayon sa kanyang salita at sa pagsunod sa kanyang salita, dahil ito po yung unang-una, pinoproseso ng Diyos at Banal na Espiritu sa ating panloob na pagkatao, kusang lalabas ang buhay na binabanal ng Diyos, na explicit, nakaugat, sumusunod sa kanyang pinanukalang salita. Hindi po haka-haka, hindi po gawa-gawa lang tao lang o tradisyon lang at tinuring po na salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon na bagamat maaaring mabigat man sa ating pandinig, pero ito'y in-expose ni Pablo maging sa konteksto ng local church upang pakaingatan tayo at hindi tayo maninlang sa kaaway. Sabi po ng Biblia ay walang malakas actually, no? Walang malakas po sa diablong kaaway kung suluhin mo lang. Kailangan po natin yung lakas ng Diyos, sustenance ng Diyos ng kanyang biyaya upang tayo po ay matapat niyang maingatan. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, purihin